Grabe guys, oh. Ayan na. Grabe. Room. Ano yan? Ano nangyari? Bakit? Ano nangyari? Bakit may pila-pila dito? Grabe, sunod sila, oh. Ano yan? Normally kasi pagkakaalam ko dito, mga nahuli po. So usually yung mga ano to siguro mga walang illegal o inahanapan din yung mga lisensya yan. Grabe guys, wala na, naging alikabok na yung pinagawa ni Congressman. So update tayo dito po sa barangay 313 na kauna-unahan pong pinag-iba ni Yorme dahil nasa bangketa at higit sa lahat classroom po yung nasa gilid. So wasak na po, wala na po yung fourth floor na umaabot hanggang doon. So giba na, ito na lang po sa mga gilid-gilid na lang po, no. Actually sobrang gipot na lang po nyo. Imagine nyo, ayan, bangketa lang yung height ano nya, then ayan lang, oh, classroom na sa kabila. So sobrang lapit. So, ito yung sinasabi po ni Yorme na nakakaawa raw yung mga estudyante kasi natatakpan ng barangay hall yung classroom po nila. Kaya may mga estudyante dyan, no? So, ayun, umabot po ng floor 4 at marami pong nagre-reklamo na mainit po kasi dyan kapag ano. So, pinag-iba po ni Yorme. So, isa pa sa mga nabalitaan po natin, ito raw po ay pinagawa po ni Congressman na dumaan daw sa lahat ng proseso, pero tirada po ni Yorme ay wala raw tong building permit, kaya pinag-iba po ni Yorme. So sa madaling salita, illegal po ang pagpapatayo po ng barangay hall sa bangketa. At higit sa lahat ay yung mga estudyante, kapakanan po ng mga estudyante ay wala silang dadaanan. Kasi usually po, ito lang po yung gate po ng Arellano High School. So dito dumadaan normally. Kaso wala na kasi nga natakpan na ng barangay. So pinapagiba na. So totally malapit na to. I think mga ilang araw na lang ay magigiba na po yung magiging pulbos na po yung barangay hall 313. So I think mga naka-anim na po na barangay na pinagiba na po si Yorme. So papakita ko naman sa inyo, ang ginagawa po sa inyo ngayon ay ayan, parang inaararo. Then next nyan, magiging ganito itsura nyan. So pakita ko yung kabilang side guys para ma-imagine nyo kung ano yung itsura nyan. So ito na lang, oh. Ay, grabe talaga. So ito na lang po yung itsura nya. So wala na, wasak na. Ito yung sinasabi ni Yorme na portal na daanan daw ng mga estudyante, kaso ang nangyari ay wala na, no? Isa pa sa mga sinasabi ni Congressman dito, ang sinabi niya dito, ano ba yung sinabi niya? Ayun, sa bangketa. So usually raw sa mga ganito raw, nagpapagawa po raw ng mga barangay sa bangketa dahil daw sa wala raw mapaglagyan ng barangay hall, pero wala, mali is mali, kaya pinag-iba po. So ayan, wala na, wasak na po, malapit na maging pulbos, giba na po. So isa rin sa mga natin, ito yung school, oh. Actually tatlo yung gate dito, pero yun yung pinaka main. Minsan daanan din to, so may daanan din doon. So hindi na pinadaanan to dahil nga nagkaroon po ng pagwasak ng barangay. Pero by the soon ay ina-update natin ngayon, kasi ina-update natin kasi by the soon ay madadaanan na po yan ng estudyante. So I think mga ilang araw o linggo na lang po abuti, baka isang linggo na lang yan ay totally madaanan na yan. So ang bilis kasi kahapon may second floor pa yung poste, pero ngayon wala na, wasak na. Mga ilang araw lang talaga. So para updated po kayo sa mga kaganapan po dito at pagpapaganda po ni Yorme sa Maynila, ayan, pa-like din po, pa-share po. Ang update po ngayon, ayan, winawasak na yung mga gusali na lang po. Unti-unti yan, sisimulan dito pag ganon, pag ganito. So magigiba yan. And
nakahanda na rin po yung mga mga ayan, may yung truck dito kasi hahakutin yan. After nito kasi medyo maaga pa eh. So gagawin nila, yan, hahakutin, aayusin. Maraming nakakalat, diba? Then igigilid lang yung hindi mahahakot na iba. So pakita ko lang yung other side kasi pinakita natin doon eh. So dito medyo buo po. Dito na lang kasi ito yung huling gigibayin eh. Pero doon makikita mo na sira-sira na. Wala na. Ito yung tulay na wala na, sira na. Grabe. Usually po sa mga issue po na mga ganito, bangketa po na walang permit. Siyempre hindi naman po magkakaroon ng permit yan kasi nasa bangketa. Yung mga sidewalk kasi mga nasa bangketa, ano nga ba yung purpose niyan? Nakikita natin meron mga estudyante sa likod po natin na doon kasi daanan po talaga na may estudyante. So kahit nga, di ba nga sinasabi nila na yung sa mga vendors na kung aalala nyo pinapaalis sila, kinukuha yung mga kasi nga obstruction, nakakaharang sila sa bangketa. Ito pa kaya na naka-stable, so talagang pinag-iba na ito kasi may marami maapektuhan kasi harap lang na school eh, may mga estudyante, maraming dumadaan, so na talagang kailangan talaga na daanan to, kaya pinag-iba po. So para updated din kayo sana naka-like po kayo, naka-share din po. So barangay 313 na naman po yung in-update. Dinaanan ko nga pala yung kabilang barangay naman po, yung malapit sa Intramuros Binondo Bridge, malapit lang yan. May dalawang barangay na giniba doon, wala na, pulbos na. So ito na ata yun next na ito, magigiba yung 208, magiging pulbos naman din yun. So pero tingin ko mas mauuna to, mga ilang araw na lang to eh. So marami nang giniba grabe illegal wala tayong ginawa ni congressman aray ko po, sakit imagine nyo yung 19 sa balita natin 19M kung pinagamit at ginawa na lang po sa kunyari yung mga pailaw sa mga eskinita, pagpapaayos ng mga kalsada, diba? Nasayang kasi mali yung pagpapatayo laki pa naman. Actually itong barangay na to, ito yung pinakamalaki kasi umabot sa 4th floor at isa to sa pinaka stable na. So napansin ko rin to, itong barangay na to ay kay Hani Lacuna nagsimula lahat. So ang daming pinatayo po na barangay na pinag-iba po sa administration po ni Hani Lacuna. Wala na yung wala nang ito na lang, madali na to yung inaano lang nila kasi yung second law medyo mahirap yan kasi pag bumagsak medyo may impact. Ito kasi sa baba wala nang impact yan yan, gigibahin na lang yan bag ito pinagiba na yung poste giba na, pinapagiba unang poste, ito yung unang poste dyan so mawasak na, mamaya tutumba na yun kasi inuna yung baba, mabilis lang mawasak yan. So guys, para updated po kayo, pa-like, pa-share po, then pa-subscribe na rin po sa ating channel. Ito po yung update natin sa barangay 313, kauna-unahan pong barangay na pinawasak ni Yorme. Pero ngayon parang alikabok na, parang pinulbos na yung itsura nya.